Alam nyo, habang tumatanda tayo, parang ang dami nating naririnig tungkol sa mga sakit, di ba? Nakakabahala minsan. Pero paano kung, imbes na katakutan, gamitin natin yung kaalaman para maging mas handa at mas malakas? Well, yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Pero teka muna, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng healthy aging? Yung ba yung wala ka nang nararamdamang kahit ano? O baka naman may mas malalim pa yung kahulugan? Pag-isipan natin yan sandali. Kasi, ito ang realidad. Halos 80% ng mga adults na 65 years old and above, mayroon daw at least isang chronic na kondisyon. Isipin nyo yun, ang laki niyan. So, malinaw na hindi ka nag-iisa sa journey na to. At yan mismo ang dahilan kung bakit napaka-importante ng usapan natin ngayon. Kaya ang goal natin dito, simple lang talaga. Palitan natin yung kaba at pag-aalala ng kumpiyansa. Paano? Sa pamamagitan ng pag-intindi sa mga pinakakaraniwang health challenges na hinaharap ng mga seniors. Uulitin ko lang hindi to listahan ng mga problema. Ang gagawin natin ay bubuo tayo ng isang parang roadmap o gabay para mas maging aware tayo. So handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Siyempre, unahin natin ang pinakasentro, ang engine room ng ating katawan, ang ating puso. Kasi ang kalusugan nito, yan ang pundasyon ng lahat. At ang numero 1 dito na dapat nating bantayan ay ang hypertension o high blood pressure. Alam niyo ba kung bakit tinatawag itong silent condition? Kasi madalas, wala ka talagang mararamdamang sintomas habang unti-unti nitong sinisira yung mga ugat mo. Ito yung lakas ng pagtulak ng dugo sa pader ng ating mga artery. At pag pinag-uusapan ng high blood, parang may mga kasama yan lagi, diba? Nandyan yung high cholesterol na pwedeng maging sanhi ng pagbabara sa ugat. At nandyan din ang ischemic heart disease kung saan kumikipot mismo yung mga ugat na papunta sa puso. Itong tatlong to, magkakakonekta yan. Kapag tinaasa ng isa, madalas sumusunod na rin yung iba. So kung titingnan nyo itong graph, kitang-kita talaga kung gaano ka-common to mga to. At pansinin nyo lagi nangunguna dyan ang high blood pressure. Kaya talagang hindi pwedeng kalimutan yung regular na pag-check up sa doktor. Okay, so kung ang puso ng ating engine, syempre kailangan natin ng tamang fuel o gasolina, di ba? Dito na ngayon papasok yung ating metabolic system. Ito yung sistema na kumukuha ng enerhiya mula sa mga kinakain natin. Ang pangunahing kondisyon na binabantayan dito ay ang type 2 diabetes. Para mas madali nating maintindihan, isipin nyo yung insulin. Para siyang susi. Yan yung nagbubukas mang pinto sa ating mga cells para makapasok yung asukal o enerhiya. Sa type 2 diabetes, parang depektibo yung susi. Kaya ayun, naiipon yung asukal sa dugo. At ito ang medyo nakakagulat. Alam nyo ba, isa sa bawat 4 na senior citizen may diabetes. Grabe, no? That's more than 25%. Napakalaking numero niyan. Kaya napakahalaga na aware tayo dito. At ito ang gusto kong tandaan nyo. Ang maagang pagtuklas through regular screening, yan ang pinaka-game changer sa lahat. Yan yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para ma-manage ito ng maayos. At syempre, para magamit niyang enerhiya, kailangan natin ng oxygen. Dito naman pumapasok ang COPD. Isa itong grupo ng sakit sa baga na humaharang sa daloy ng hangin. Dahil dito, nahihirapan tayong huminga at kumuha ng sapat na oxygen para sa buong katawan. Okay, move on naman tayo. Pag-usapan natin yung mismong framework ng katawan natin, yung nagpapanatili sa ating nakatayo, nakakagalaw at malakas. Ito ang ating mga buto at kasukasuan. At sigurado ako pamilyar kayo dito. Arthritis. Ito yung pamamaga sa isa o higit pang kasukasuan o joints na nagdudulot ng pananakit at paninigas. Minsan kahit simpleng paglalakad lang o paghawak ng baso, nagiging mahirap. Pero teka, mahalagang malaman natin na may dalawang pangunahing uri ito. Una, yung osteoarthritis. Ito yung tinatawag na wear and tear, yung pagkasira ng cartilage sa katagalan. Ito yung pinaka-common. Sa kabilang banda, iba naman ng kwento ng rheumatoid arthritis. Ito ay isang autoimmune disease. Ibig sabihin, yung sarili nating katawan, yung immune system natin ang umaatake sa ating mga joints. At bukod sa arthritis, may isa pa tayong dapat bantayan, ang osteoporosis. Kung ang arthritis ay sa joints, ito naman sa mismong buto. Pinapahina nito ang mga buto natin kaya nagiging marupok at mas madaling mabali.
Okay, at para sa huling bahagi, pero hindi ibig sabihin na ito ang least important. In fact, isa ito sa pinakamahalaga. Pag-usapan natin ang kalusugan ng ating isip at damdamin, ang ating cognitive at emotional well-being. Unahin natin ang depression. At please, tandaan po natin to. Ang depression, hindi yan simpleng kalungkutan lang. Isa itong tunay na kondisyong medikal na nakakaapekto sa pakiramdam, pag-isip at pagkilos natin. At ang good news, ito ay treatable. May lunas ito. Sunod naman ay ang dementia. Isipin niyo ang dementia bilang isang umbrella term o isang pangkalahatang tawag para sa paghina ng memorya at iba pang skills sa pag-isip. At sa ilalim ng payong na yan, ang pinakakilalang uri o sanhi ng dementia ay ang Alzheimer's disease. So ito, sandali nating isapuso to ha. Ang kalusugan ng isip at emosyon ninyo ay kasing halaga, pantay na pantay ng kalusugan ng katawan nyo. Walang mas matimbang, pareho silang importante. Okay, ngayon may hawak na tayong kaalaman. Ano na ang susunod? Anong gagawin natin dito? Well, dito na papasok yung pagiging proaktibo sa ating kalusugan. Ito, may simpleng 4-step action plan tayo. Napakadali lang sundin. Una, mag-schedule ng regular na check-up. Ito yung susi sa maagang pagtuklas. Pangalawa, maging tapat sa inyong doktor tungkol sa mga simptomas. Walang simptomas na maliit lang. Pangatlo, manatiling aktibo at konektado sa iba. Mahalaga yan para sa katawan at isipan. At syempre pang-apat, magtanong sa doktor nyo. Partner kayo sa kalusugan nyo. At para tapusin itong ating usapan, iiwan ko kayo ng isang tanong o isang hamon kung gusto nyo. Ngayong linggo, anong isang pag-uusap tungkol sa iyong kalusugan ang sisimulan mo? Dahil tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan pero nagsisimula yan sa isang simpleng pag-uusap. Maraming salamat sa inyong oras.